verse number number 8 to 11. Yan. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay the principles of tithings. Amen? Ano yung prinsipyo sa pagbibigay ng ating mga tithes? And what is tithes? Tithes is the 10% of our income. Amen? Ayan. Alam nyo, huwag kayo maniwala sa mga nagtuturo na hindi raw totoo yung pagbibigay ng tithes. Don't believe them. They are the prophets of Satan. Amen? Hindi yan sa Diyos, mga kapatid. Okay, so nandiyan na kayo. Let's go to Genesis chapter 14 in verse number 18. Okay, so ako na lang magbabasa, susundan nyo lang ako. Verse number 18, sabi diyan, nakita nyo na ba yung Genesis? Ang Genesis ay unang aklat sa Biblia, tama? Pag hindi nyo ba naman nakita yan eh. Verse number 18, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Now, gusto ko lang liwanagin, yung wine po dyan ay hindi po katulad ng wine na iniinom ng tao ngayon. Nung araw, nag-o-offer po sila ng wine, pero ang tawag po dyan ay fresh grape juice na hindi pa yan fermented. Nakikinig kayo? Ibig sabihin, wala pang alcohol yun. Walang alcohol yun. That is a fresh, pure grape juice. Hindi yun tandway na katulad ng iniinom ninyo. Di ba? Then tuloy natin. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which had delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes. Malinaw ba yan? Now, liliwanagin natin na maigi yan. And then let's go to Malachi chapter 3. Malachi chapter 3. Isimula tayo sa verse number 8. Okay, sabi diyan, sundan nyo, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Wow, what a blessing. And pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Wow, ganda yan. So, pag-uusapan natin ngayon ay the biblical principles of tithings. Amen? Ganda yan. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pong verses na nabasa. Please give us the wisdom to receive it and the joy of God. And also, thy servant, please give me the wisdom to give your words to your dear people, O God. Once again, forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Sige, pwede na kayo mo. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po sa tinatawag na the principles of giving of our tithes and offerings. Amen? Ano yung principle? Pag sinabi nating principle, a moral rule. A moral rule. What is moral? Moral means yung isang bagay that you know what is right and wrong. You know what is right and wrong. Ibig sabihin, kung alam mo na yung tama, alam mo yung mali, yung tama ang gagawin mo. Kaya nga pag alam mo yung tama, alam mo yung mali, ginawa mo yung tama because you know what is right and wrong. Pag ginawa mo yung tama, ang tawag diyan ay meron kang moral.
Pero pag hindi mo ginawa yung tama, ang tawag dyan ay immoral. Okay, nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Oh, that's very simple. How to understand words. Oh. So, it means principle is a moral rule or belief that helps you know what is right and wrong and that influences your actions. Ang tawag naman po dyan ay prinsipyo. Nakuha natin? Ang tawag dyan ay may prinsipyo. Kaya minsan, sino sa inyo dito naririnig nyo na yung word na prinsipyo? Sino sa inyo dito naririnig nyo yung word na prinsipyo? Yung iba sa inyo, hindi nyo naririnig yun. Ay, ibang klase rin kayo, ano? Di ba, minsan pag nakakapakinig tayo ng mga ganyan, minsan naririnig natin, bakit mo ginawa yan? Kasi wala kang kaprinsipyo. Tama? Nakuha nyo? Oh, yun ang ano dyan eh. So, pag sinabi nating principle, it means a moral rule or belief. Yung isang paniniwala that helps you know what is right and wrong and that influences your actions. Ang tawag dyan is principle. Amen? Yung isang bagay na mag-i-influensya sa'yo, tutulong sa'yo, sapagkat tutulong sa'yo kung ano yung tama at mali. At yamang nalaman mo yung tama at mali, ang gagawin mo ngayon, yung tama, hindi yung mali. At pag ginawa mo yung tama, ang tawag dyan, may prinsipyo ka. Pero pag ginawa mo pa rin yung mali, ang tawag dyan ay wala kang prinsipyo. Ngayon, ano ngayon ang pipiliin nyo? Yung meron kang prinsipyo, walang prinsipyo. Kayo, hindi kayo naimik eh. Kasama kayo sa pag-uusap. Okay? Anong pipiliin nyo? May prinsipyo, walang prinsipyo. Buti pa yung babae sumasagot, yung lalaki hindi. Kayo dito, mga lalaki. May mga lalaki ba dito? Anong gusto nyo? May prinsipyo. Lalaki na may prinsipyo. Lalaki na walang prinsipyo. Come on. Dito. Oh, di ba? Ano yun? Sagot nyo? Munisipyo? Mga sagot nyo, munisipyo, ay kulong kayo doon. So, that's the word principle means. Hanggang isang araw, yung nag-i-influence sa iyo ng tama, sapagkat alam mo yung mali, i-influensyahan ka kung paano pipiliin yung tama, gagawin yung tama, hanggang sa isang araw, mga kapatid, yun na yung action mo, yun na yung ugali mo. Yun na yung asal mo. Nakikinig kayo, mga kapatid? Na, makinig kayo. Alam nyo ba, what we are right now depends what influence your life. Depends who influence your life. Nakikinig kayo, mga kapatid? Kung sino ka ngayon, depende sa pinapayagan mo na mag-influensya sa buhay mo. Halimbawa, ikaw ngayon ay bakla, bayot ka ngayon. Meron bang ipinanganak na bakla? Come on, answer me. Meron bang ipinanganak na bakla? Wala. Pero bakit may bakla? Yun, impluensya. Tama? Another one. Meron bang ipinanganak na nagmumura na? Meron bang ipinanganak nagmumura na? Pero bakit may nagmumura na? Impluensya. Tama? Meron bang ipinanganak nagsyasyabo na siya? Meron ba? Wala. Pero bakit nagsiyasyabo ka na? Anong sagot? Impluensya. Di ba? Impluensya. Mga kapatid. So, lahat yan. Kung sino tayo ngayon, bunga ng impluensya na pinayagan natin sa ating sarili. Ngayon, mga kapatid, sino ngayon at ano ngayon ang gusto nyong pahintulutan, papayagan sa inyong mga sarili na gusto nyong mag-impluensya sa buhay nyo? Kasalanan o
Biblia, salita ng Diyos. Kasalanan o salita ng Diyos? Kasalanan o kabutihan? Pero honestly, mga kapatid, mas maraming impluensyado ng kasalanan kaysa kabutihan. Hindi na kayo makasagot. Tama ba? Mali? Tama. Yan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, napunta tayo sa ganitong simbahan. Hindi relihiyon ang tinuturo, kundi prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya ang pinakamaganda, the more you come to this church, the more the Word of God influences your life. The more you have the chance to influence godliness than worldliness. Do you understand? Amen? Tignan mo, kasi ganito yan mga kapatid, kung saan kayo nagbababad sa inyong mga sarili, doon kayo mai-impluensyahan. Ulitin ko, kung saan kayo nagbababad, saan tayo nagbababad, naggugugol ng panahon, naggugugol ng oras, doon manggagaling yung ating impluensya. Example, alright, kung dito kayo maggugugol ng panahon maghapon, kaysa dito, mga kapatid, ito ang magbibigay sa inyo ng maraming impluensya. Halimbawa, tingnan nyo, napakarami sa atin dito. Alam niyo yung pasikot-sikot sa cellphone ninyo. Pero yung aklat ng Genesis, hindi mo makita-kita. Come on, amen? Alam niyo kung bakit? Kasi babad ka rito maghapon eh. Hanggang madaling araw, nag-Facebook ka. Amen? Kaya nga lahat ng lumalabas sa Facebook, alam mo yan. Pero kailan kayo nagbabad, nagbasa ng salita ng Diyos, ng Biblia hanggang madaling araw? Kailan? Kailan kayo nagbasa ng Biblia hanggang madaling araw? Pero maraming mga kalalakihan na nag-iinom hanggang madaling araw, almost 24 hours. Amen ba? Di ba? Kahit na madaling araw dyan, andyan pa rin sa inuman, lasing na, pero ano sabi niya, hindi ako lasing. Di ba? Lasing na yon. Pero ang sagot niya, hindi ako lasing. Kaya makita niyo mga kapatid, tingnan niyo mas maraming mga tao na hindi nahihiya magdala ng sigarilyo, magdala ng alak, kaysa magdala ng Bible. Alam niyo honestly, pag ako'y ang sinanay ko kasi sa sarili ko, pupunta ko ng malls, pupunta ko ng may bibila lang ko sa taas. Alam mo, lagi kong dala, Bible ko, nandun sa sasakyan ko, at may trucks doon, at ganun din dito sa pag may bumili na ako, lagi may trucks ako. At sasabihin ko doon sa pagbibilihan ko, may pagkakataon ako na sharean ito, sisharean ko ito. Hindi ako nahihiya na gawin yon sapagkat doon ko, yun yung pinili ko na mag-impluensya sa buhay ko. Nakuha nyo kaya yung sinasabi ko? Samantalang karamihan sa atin dito, alam ko mas marami sa inyo dito mga kapatid, mas nahihiya kayong magdala ng Biblia, mag-share ng Bible kaysa mag-share ng shabu. Bakit ganun? Hindi, normal na sa akin yon. Dadaling ko yung Bible ko. Minsan pupunta ko ng SM. Lalo na pagka nataon na linggo, may bibili na ako. Bili ako ng kamatis sa SM. Minsan nakaganito ako kasi mas gusto ko nakaganito ako eh. Ba't ako nahihiyang magganito? Because I am representing my Savior, Jesus Christ. Kaya hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiyang mag-share kay Kristo. Tungkol kay Kristo, bakit? Jeep,
Sasakay ako ng jeep, sasakay ako ng bus, dyan sa mga public na pagtitipon o whatever. Hindi ako nahihiya. Bakit? Bakit ako nahihiya? Ha? Bakit hindi na ako nahihiya? Sapagkat yun yung pinili ko na mag-impluensya sa buhay ko. Pero ikaw, bakit ka nahihiya? Pero hindi ka nahihiyang magmura. Tama ba ako? Mali. Mas maraming nahihiya magdala ng Biblia, mag-share, magsalita tungkol sa Biblia kaysa magmura. Bakit? Kasi mas maraming tao na impluensyado ng pagmumura. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, prinsipyo. Magkaroon tayo ng Bible principles. Amen? Magkaroon tayo ng Bible principles. Oh. Again, principle, it means a basic truth or theory or an idea that forms the basis of something. A law or fact of nature that explains how something works or why something happened. Alam niyo, prinsipyo ko sa buhay, mas maigi pang mamatay ako kaysa hindi ako mamuhay kay Kristo. Paul said, "For to me to live is Christ and to die is gain." Ha? Ulitin ko. Ang sabi ni Apostol Pablo, "For to me to live is Christ." Ang sa kanya'y ganang sa kanya'y mga kapatid ay mamuhay kay Kristo. At ang sabi niya, ang kamatayan ng isang taong namumuhay kay Kristo hanggang sa kamatayan, pakinabang. Pero marami mga taong takot mamatay. Kaya ako, pag namatay ako, walang iiyak ha. Talagang gusto nyo na akong mamatay ha. Hindi, joke lang. Joke lang po. Kaya ko sinasabi yan kasi hindi naman ako pupunta sa impyerno. Sa langit ako pupunta. Oh. Kaya pag ako namatay, huwag kang iiyak, brad ha. Mag-special number ka. Batawi lang. Pakibantayan to pag namatay ako ha. Dapat mag-special number si Batawil ha. Ang kakantahin mo yung When We All Get to Heaven. Pero promise, pag nauna ka, kakanta rin ako. So, ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan may prinsipyo tayo na salita ng Diyos. Katulad halimbawa, alam niyo ba yung pagbibigay ng ating tithes? That is a Bible principle. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? That is a Bible principle. Ha? Marami nagsasabi na, alam mo, bagong tipan, hindi na yan tinuturo. Panahon lang yan nung mga panahon nila Moses sapagkat yan po ay panahon ng may batas. Now let me give you, mga kapatid, na ginagawa ito ng mga taong nauna, nung unang panahon pa, wala pang batas. Sapagkat ang pagbibigay ng tithes and offerings is a Bible principles even back then, even the time of Abraham. Nakikinig tayo? Prinsipyo na ito ng mga tao ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ang pagbibigay ng tithes and offerings is a Bible principles. Let me give you one. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino yung nagbigay ng tithes, wala pang law, wala pang batas? Sino yon? Sino nakakaalam? Can you name one? Makapagbigay ba kayo ng isang pangalan? Yung binasa natin, si Abraham, di ba? Balikan natin. Dito tayo sa Genesis chapter 14. Balikan natin. Genesis 14, ano nakalagay dyan? Verse number 18. Basahin natin. Everybody read. And lahat tayo. Sige, verse number 18, ready read. And
Sandali, sandali. Nakakaya naman. Ang malakas na boses, babae. Wala bang lalaki rito? Ha? Ha? Talaga naman, oh. Sanay tayo na sanay kayo na under kayo sa bahay. Ha? Sige, mga lalaki, mga lalaki. Wala bang tunay na lalaki rito? Wala bang tunay na lalaki rito? Oh, meron pala eh. Okay, dapat ang mas malakas boses lalaki. Verse number 18, ready read. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. O, di ba? Wala pang batas ito. Napakalayo pa sa panahon ni Moses. At hanggang sa New Testament, mga kapatid, wala kang makikita na talata sa Biblia na ikinuman ni Kristo na wala ng tithings. Sapagkat it is because tithings is not started during the time of Moses na noong ang Diyos nagbigay siya ng batas sa kanila. Hindi. Because tithings was started even during the time of Abraham. Ang tanong ko lang dito mga kapatid, ito magandang sagutin natin. The question is, how did Abraham know how to tithe? Di ba? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Ang tanong, wala pa namang inuutos ng Diyos dito, kinukuman ng Diyos, mga kapatid, na mag-tithes ang mga anak ng Diyos, pero paano nalaman ni Abraham patungkol sa tithings? Come on, amen. Paano niya kaya nalaman yun? Ha? It might be, mga kapatid, this is during the time of Abel. Punta natin ito. Matras tayo. Panahon ni Abel. Ha? Genesis. Genesis chapter 4. Para makita natin. O, kalahin mo yan? I believe ito yung batayan, mga kapatid, ni Abraham. Tinan nyo to. Tinan nyo dito. Ano sabi ng Bible dito? Genesis chapter 4, verse number 2. Simulan natin dito. Simulan ko rito basahin, sundan nyo ako. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground and anong dinala? Offering. Kanino dinala? Unto the Lord. Amen. So, itong anak ni Adan at ni Emma, sino to? Si Cain at saka si Abel. Nag-offer sila sa Panginoon. Pero makita niyo yung pagkakaiba ng kanilang offering or offerings. Si Cain, anong dinala niya? Fruit of the ground. Pero tignan niyo si Abel. Ito maganda. Ito yung kay Abel properly ito eh. Properly ito eh. Anong sabi niya? And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat. Kaya kayo mga fat, kayo mga matataba, blessing yan. Ulitin natin. Pastor, grabe naman itong
Tumaba na ako. Ha? Blessing yan. Mula dyan sa baba, tumakbo kang kayo paakyat. Si Christy. Tuloy natin. Amen? Sabi ng Bible dito ay, Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, sabi ng Diyos sa kanya, ba't ka nagagalit? Kung gumagawa ka ng tama, if thou doest well, shalt thou not be accepted? O kung gumagawa ka ng tama, hindi rin kita kaya tatanggapin. And if thou doest not well, sin lieth at the door. O, maliwanag? Nakita nyo, ang pagkakaiba nila mga kapatid, ni Cain at saka ni Abel sa kanilang sa kanilang offering, makita nyo dito, si Cain, anong dinala lamang niya? Anong dinala lamang ni Cain? Anong dala? Fruit. Fruit. Maliwanag? The fruit. Ano yung fruit? Yun yung offering niya. Si Abel, anong dala-dala niya? Firstlings. Firstlings. And the fat. The word fat is same as the word extra. Ha? Firstlings, actually, mga kapatid, the word firstlings ay tumutukoy yan sa tinatawag na tithes. Tithes. First. First tenth. First tenth. First fruit. First tenth. Kaya makita nyo, dalawa ito eh. Fat and firstlings. Firstlings and fat. Kaya dapat pag nagbibigay tayo sa Panginoon, ang unang-unang ibibigay natin, tithes. Pagkatapos, tsaka tayo magbibigay ng offering. Nakikinig? Yun ang napakalaga doon. Kaya tignan nyo si Abraham, ano ang basihan niya? Ano ang prinsipyo niya? Bakit siya nakapagbigay ng tithes? So I believe, mga kapatid, si Abraham, ang prinsipyo niya, yung ginawa ni Abel. Nakuha niyo? Yung ginawa ni Abel. And then, mapansin natin, mga kapatid, nung ginagawa ni Abel, hanggang kay Jacob, ginagawa ni Jacob. So anong ibig sabihin? Pinasimulan, mga kapatid, ni Abraham na magbigay ng tithes. Then let's go to Genesis 28 para makita rin natin mula kay Abraham. Sinong anak ni Abraham? Sino naging anak ni Abraham? Sino naging anak ni Abraham? Kita nyo? Yung iba sa inyo, napakaraming hindi alam. Pero memorize nyo yung mga basketball players. Bakit? Kasi mas impluensyado kayo ng NBA, mga kapatid, kaysa Bible. Amen? Pati yung style ni Lebron pag mag-shoot, alam na alam ninyo, pero wala man lang kayong memorize na verse sa Bible. Kahit man lang John 11:35. Sino naka-memorize sa inyo yung John 11:35? Bibihira. Mag-memorize muna tayo. Tingnan nyo nga yung Bible ninyo. John 11:35. Come on, open your Bible. Ang haba niyan, ang hirap i-memorize yan. Pakibasa nyo nga, John 11:35. Ano nakalagay dyan? Jesus? Kaya nyo bang memorize yan?
Oh, di may memorize verse na kayo. Amen? Oh, Jesus wept. Amen. The shortest verse in the Bible, just 2 words lamang. Oh, di uuwi kayo mamaya, may memory verse na kayo. Oh, di ba? Napunta natin si Jacob. Tingnan mo ang prinsipyo ng pagbibigay ng tithes, sinimulan ni Abraham. Tama? Pangalawa, Jacob continued. Amen? Jacob continued. Genesis 28, punta natin. Genesis 28, verse number 20. Nandiyan na kayo? Ano sabi ng Bible dyan? And Jacob vowed a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go and will give me bread to eat and raiment to put on, so that, tuloy natin hanggang 22, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. That's the tithes. Amen? Akalain mo sabi ni Abraham, Panginoon, alam ko na ikaw yung totoong Diyos. Ikaw yung nagbibigay ng aking damit. Ikaw yung nagsusupply ng aking pagkain. Pero ano sabi niya? Sapagkat ikaw talaga ay Diyos, sabi niya ganon, ibibigay ko rin yung 10%. Nakikinig ba kayo? Yan yung Diyos na totoo. Tithes is the 10% of our income, and that is the Lord's. Amen? That is not yours. That's not my that's not my mine. Hindi atin yan, hindi iyo yan, hindi akin yon, sa Diyos yan. Kung ano ang sa Diyos, huwag natin pakikialaman. Nakikinig tayo. Akalain mo napakaliit nga eh. Tingnan mo, ano yung sa Panginoon, magkano sa Panginoon? 10%. How much is the 10% of 50 pesos? Magkano ang 10% ng 50? 5 pesos. Magkano ang 10% ng 100 pesos? 10 pesos. Yung 90 sa'yo. Yung 10 sa Panginoon. Samantalang ang Diyos pa ang nagbibigay sa'yo ng lakas. Diyos ang nagpapatulog sa'yo. Diyos ang gumigising sa'yo. Diyos ang nagbibigay sa'yo ng lakas. Mas maraming trabaho ang Diyos kaysa sa'yo. Sa totoo lang. Naniniwala ba kayo? Come on. Gising. hey, gising po tayo. Naniniwala ba kayo na mas maraming ginagawa ang Diyos kaysa sa'yo? Di ba? Samantalang, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, kahit mas marami akong ginagawa, bigay mo lang sa akin yung 10%. Iyon na yung iba. So, kailan nagsimula ang tithings, mga kapatid? Wala pang batas. Nakikinig? Ginagawa na yan ni Abel. Ginagawa na yan ni Abraham. Ginagawa na yan ni Jacob. Amen? Kaya pagdating kay Moses, puntahan natin si Moses na. Ito, may batas na ito. Let's go to Leviticus. Amen? Tapusin muna natin dito. Leviticus, Genesis, Exodus. Anong susunod? Iyon, Leviticus 27. Amen? Leviticus 27. Yan. Kaya maganda, marami tayong matututunan dito. Amen? Leviticus 27, verse number 30. Yan. Ano nakalagay dyan? Basahin natin lahat. And in all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's, it is holy unto the Lord. Maliwanag? Kanino po yung 10%? The Lord. Amen?
So, tinan nyo paano nagsimula ang tithings? Abraham. Amen? Saan nakuha ni Abraham yon? Abel. Natigil ba after Abraham? No, nagpatuloy. Tama? Pinagpatuloy ni Jacob. Kaninong anak si Jacob? Isaac, di ba? Sinong anak ni Abraham? Isaac. And then nagkaanak si Isaac, isa na dito si Jacob, and then nagpatuloy yung tithings. And then dumating kay Moses, mga kapatid. Anong ginawa ni Moses? Kinonfirm ni Moses. Amen? Anong ibig sabihin ng confirm? Kung sa Tagalog, pinatunayan. Amen? Binigyan ng It means, mga kapatid, the commandments of tithing, the commandments made tithing, makinig kayo, pagdating kay Moses, is a legal obligation of the people of God. Kaya nga ang pagtitithes ito ay isa sa mga legal na obligasyon ng mga anak ng Diyos. Na may ask you, mga kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus Christ as your Lord and Savior? O ano ka ngayon ng Diyos? Ano ka ngayon ng Diyos pag tinanggap mo? Anak. Ulitin natin, ano ka ng Diyos pag tinanggap mo siya? Anak. Kung anak ka ng Diyos, anong isa sa mga obligasyon mo? Ayun, di ba? Na Chinese na kayo, nabulol na kayo. Magbigay ng tithes. Amen? Balikan natin yung verse. Tingnan nyo basahin ko habang sinusundan nyo. Anong nakalagay dyan? And all the, maliwanag ba yan? Hindi sinasabi dito na in some tithe, kundi in all, lahat. The tithe of the land, nung araw, kasi siyempre wala pa namang wala pa namang iba naman nung panahon at saka ngayon. Pero ang pinapakita dito, mga kapatid, any increase na meron tayo, ibig sabihin ng increase, kaya kung sinasabing increase, ano mang tinatanggap natin? Nakikinig? Dapat, how much is the 10%, every increase na meron tayo, every blessings na matatanggap natin, laging yung 10%, yung first 10 sa Panginoon yon. Okay? Malinaw dito. In all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, kanino yon? Is the Lord's. Bakit sa Panginoon yon? It is holy unto the Lord. Amen? Banal yan, sabi ng Biblia, sa Panginoon yan. Kaya mga kapatid, wag nating pakikialaman any increase, any amount natatanggap natin na blessings, mga kapatid, yan man ay hindi malaking halaga, hindi masyadong malaking halaga, whatever amount, mga kapatid, basta anumang matanggap natin, halimbawa, itong linggong ito, tumanggap ako ng 500, how much is the 10%? How much? 50. Okay? And then yung offering, mga kapatid, diyan magsisimula yung tinatawag natin na giving. Amen? Because tithes is an act of obedience. Tithes is giving our tithes and offerings is the fruit of our obedience. Bunga po yan, product yan ng ating pagsunod sa Diyos bilang mga anak ng Diyos. Nakikinig? Pag nagbigay naman tayo ng ating tithes, ng ating offering, it is also the act of our love. Kaya ang nakalagay dyan, love offering. Amen? Yan naman ang sukatan. Yung pagbibigay ng ating tithes, sukatan yan ng ating pagsunod. Yung ating pagbibigay ng offering, sukatan din naman yan ng ating pag-ibig sa Diyos. Nakuha nyo?
bigyan ko kayo ng halimbawa ng bagay na yan. Tingnan nyo, nung ang Panginoon, sabi niya sa atin, for God so loved the world, hindi nagtapos doon. Gumawa siya, mga kapatid, nagpahayag siya ng kanyang pag-ibig sa atin. So ano ang action na ginawa ng Diyos? He gave His only begotten Son. And who is Jesus Christ for us, for the world? Siya yung pinaka-offering ng Diyos sa atin, bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. Nagkakaunawan tayo? Malagay ko naman madaling intindihin yan, mga kapatid. So huwag niyong kakalimutan yan. Diyan muna, puputulin muna natin diyan. Okay? Tithings is an act of obedience. And offering is an act of love. Nakuha natin? At yan, hindi yan inuutos sa mga tao lang nung lumang tipan. Hindi. Kapatid, yan po ay ginagawa yan hanggang sa mga tao ng Diyos sa panahon ng bagong tipan. Kaya makita nyo, maging sa panahon natin, pag ginawa mo yan, nandoon pa rin yung blessing ng Diyos. Maliwanag ba, mga kapatid? Ha? Sabi ka na Biblia, I will open the windows of heaven and pour you out the blessing. Amen? O sige, dyan lang muna tayo. But I hope may natutunan tayo dyan. Amen? Sige, tumayo tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pong natutunan. Pagpalain niyo po ito sa aming pong buhay. Bless your people, O God. At kaya po namin inaaral ito sapagkat gusto po namin maging masunurin sa inyo at gusto po din po namin ipadama ang aming pag-ibig sa inyo through our blessings na tinatanggap mula po sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Remain standing please. Remain standing.